sa kabila ng ang pagmamalupit ng tatay mo, pero nakita ko yung kababaan ng loob mo. Minatrato mo ba? Yung pagmamaltrato, sabihin natin ganun na. Pero nakita ko yung pagmamahal at respeto mo. Yun yung mas nanaig sa puso mo. So yun po, stop po muna natin. In this video po, just a heads up lamang is pag-uusapan po natin itong naging mensahe ng mga magulang ni Luis, si Nanay Lita, si Nanay Jack, at lalong-lalo na si Tekram. Doon sa naging celebration ng birthday ni Luis, kung saan nga po nabanggit ni Tekram na yung pagmamahal at respeto talaga is mas nanaig kay Luis, at yun nga talaga ang nakita ni Tekram kay Luis. At nagbiro pa nga si Tekram about sa kabila daw ng pagmamaltrato, which is alam naman natin na hindi talaga minaltrato at dinisiplina lamang, at alam natin na yun din po ang tingin ni Luis sa nangyari nga po. So yun, ipagpatuloy po natin ang panonood kasi napakaganda po ng mga mensahe nila Nanay Lita, Nanay Jack at Tita Tekram sa kanya. Happy birthday, Luis. Mag-aral ka mabuti at magpasalamat ka sa Panginoon, sa mga manalas at family. At huwag kang makikinig kung saan kung ano-ano nababalitaan mo. Aral ka lang mabuti para sa iyo rin naman sa kinabukasan mo. Tama. At huwag kang magpasaway. Pakinggan mo lang ang mga binibilin sa'yo para sa rin sa'yo. Aral ka lang mabuti. Mahal na mahal ka namin ng mga akin. Happy birthday. Mama chup-chup. Kiss na. Nasaan yung kiss? Lumalutong. So yun, first stop po muna natin doon. Dito talaga yung doon sa part na sinabi ni Nanay Lita yung wag makinig si Luis sa mga kung ano yung balita na maririnig niya. So yun po talaga yung dahilan. Isa si Nanay Lita sa dahilan kung bakit nga ba hindi talaga nawakwak si Luis. At talagang andun pa rin yung kanyang respeto at pagmamahal sa Manalastas family kasi nga po hindi siya nakikinig sa mga sabi-sabi bali-balita sa paligid ng mga marites. At mas pinapakinggan nga po niya ang payo sa kanya ng kanyang pamilya, especially ng kanyang Nanay Lita, na yun talaga ang nabanggit ni Nanay Lita na huwag makinig si Luis sa kung sino-sino man dyan. So, good job sa iyo, Nanay Lita. At talagang naalagaan mo ng maayos si Luis habang nasa poder mo siya. Ito naman po yung mensahe ni Nanay Jack. Yung kiss-kiss. Upo po kayo na eh. Siyempre, si Nanay Jack. Nawanagan yung ganun. Iyak na yan na naman. Inaano ko ngayon loob ko eh, parang, ayan, happy birthday Kuya Luis. Katulad nung sinabi ko nung birthday mo, hiling ko lang talaga na mag-aral ka ng mabuti. Doon lang tayo sa, alam mo naman yung ano eh. Sige, mamaya. So yun, basta, doon ka lang sa matuwid. At alam ko naman na, nandiyan lagi si Lord sa puso at ang sibig. At pag nandun siya, hindi ka padadala ko. Alam mo yun. And nandito lang kami, family Manalastas, to guide you and yung pangarap natin para sa'yo. Ay, bilad mo. Kuya. Ayan po, stop natin dun sa mensahe ni Nanay Jack. Talagang ramdam din po natin yung pagmamahal ni Nanay Jack kay Luis. At talagang itinuturuan ni Nanay Jack si Luis ng kababaan ng loob at pagiging isang maputing bata. At sabi pa nga niya na doon lamang siya sa matuwid kasi andyan naman palagi ang Panginoon na talagang kagabayan siya kapag ang ginagawa niya is nasa tama lang din. So si Nanay Jack po din is isang emotional na tao din po. At every time na nagme-message nga po siya kay Luis, talagang naluluha din po siya. Ibig sabihin lamang talaga is mahal din po talaga niya si Luis at nakikita na din naman talaga natin yun at nararamdaman din po talaga natin yun. So ito po ang mensahe ni Tatay Ram naman. Paano ko ba sisimulan lahat? Marami. Bawal umiyak. Noon pa man nagsusorry na ako kay Kuya. Yung mga pagkukulang ko, yung pagkakamali ko bilang ama mo. Minsan nga lang, yun nga lang, doon kami parang nag-aaway. Pagka yung kumari lalabas, parang isang bagay yung pamimili ng mga gamit. Doon ngayon naintindihan ko na parang ayaw niya ako talaga magastos kami.
Kaya parang, ano ba, parang linalayo mo ba yung... Pero ano lang pala yun, parang ayaw niya lang talaga kami magastos ng magulang niya. At kagaya nung pamimili namin, pa-birthday shopping ni Tita Evangeline, sa pilitan pa ho talaga yung pakikiusap. Tapos si Nanay Jack pa yung nag-ano ng mga iba. Kaya, Oo nga po, si Nanay Jack na yung namili doon. Tapos, doon sa sapatos na napakaganda sana mamahalin. Pero ayaw ni Luis, gusto niya na black shoes na lang kasi yung black shoes is nagagamit daw niya araw-araw. Pero yung rubber shoes or pang-forma is hindi naman niya magagamit. So talagang hindi lang sa ayaw ni Luis na gumastos sila, talagang hindi lamang talaga materialistic na bata si Luis. Kaya yun po ang nakakatuwa, yung hindi materialistic na bata. At mas pinapahalagahan po yung kahalagahan ng pera kasi alam naman niya kung gaano kahalaga yung pera, tapos pinaghihirapan pa ito ng mga taong nagbibigay sa kanya. Kaya ayaw niya na gamitin ito sa mga bagay na hindi naman niya kailangan. Kaya nakakatuwa talaga itong si Luis. Hindi pipilian yun. Kuya, sorry ulit. Kung ano man yung alam ko hindi tama din naman. Pero iniisip ko kasi yung buhay mo eh. Kaya mas mahalaga sa akin yung buhay mo. At ayaw ko namang managot kay nanay kung ano man yung mangyari. At alam ko may dahilan ng ating Diyos kung bakit nangyari yun. Naniniwala ako dun. Actually tama, may dahilan talaga ang Diyos kasi nung pinauwi nga po si Luis doon kay Nanay Lita, is na-realize nga po ni Luis yung mga kamalian niya, na mali talaga yun, at ang ginagawa ni Tekram is para lamang sa ikakabuti niya. Kaya tama din po yun, kumbaga yun po yung ginawang daan ng ating Panginoon para ma-realize ni Luis yung mga kamalian niya. So ngayon is na-realize na po niya at alam ko na hindi na niya uulitin yun. Kasi hinihingi ko nga kay God yung gabay, di ba? Yung gabay, paano kayo mapalaki ng tama. Lahat na ayon sa ating kagustuhan ng ating Diyos para mas mapabuti kayo. At doon sa nakita ko at marami nakasaksi sa kabila ng ang pagmamalupit ng tatay mo, pero nakita ko yung kababaan ng loob mo. Minatrato mo ba? Yung pagmamaltrato, sabihin natin ganun na. Pero nakita ko yung pagmamahal at respeto mo. Yun yung mas nanaig sa puso mo. Yung gabay ni God. Gusto mo yung respeto manaig pa rin, yung pagmamahal mo sa amin. Kaya thank you kuya. Sana wag magbago yan kasi yan yung susi mo sa papunta doon sa magandang tagumpay ng buhay mo. Inuulit ko, ang tunay na tagumpay ng buhay na yung makasama si God pagka mawala tayo dito sa mundo. Kaya piliin nating mabuti, maging tama lahat ng mga gagawing desisyon at mga gagawin natin. I love you kuya. I love you mama Chub Chub. And grabe, napakaganda po ng mensahe ng mga magulang ni Luis sa kanya. Talagang ramdam natin yung pagmamahal nila kay Luis. Tama nga po yung sinabi ni Tekram na nakikita po talaga natin yung pagmamahal at respeto ni Luis sa Madrastas family, especially sa kanyang tatay Tekram. At na-realize nga po niya lahat ng mga kamalian at yung pagdidisiplina na ginagawa ni Tekram sa kanya is na-realize po niya na yun po is para sa ikakabuti niya. So, napakaganda po ng naging mensahe po ng mga magulang ni Luis. So, sana nga po is hindi magbago si Luis at patuloy siya maging isang mabuting bata. Ayan po. So, thank you po. God bless and bye for now po.